So, beforehand kasi gusto ko na talaga mag-donate ng dugo. Pero ayun nga, nagtato kasi ako last year, so nag-antay ako ng 1 year para makapag-donate. Ang main reason ko talaga is makatulong po sa mga taong nangangailangan ng dugo. Kasi yung ate ko na hospital dati and nag-require kasi siya ng napakaraming blood bag noon. So, yun po yung one of the main reasons din po kaya gusto ko maging regular donor. Kaya ito po, nag-donate po ako ngayon. Opo, ngayon gusto ko naman po mag-give back. Opo, parang ganun po yung dating po. First time ko po. First time ko po. Medyo, ayun nga po, kinakabahan nga po ako kasi syempre first time ko may halong baka mataas yung BP ko, di ako biglang makapag-donate. Pero naging successful naman po siya in the long run. Noong una, akala ko parang simpleng assessment lang. Tapos yun pala, ang dami pala, first station siya. Tapos doon ko na po nalaman na may ganito po na sa katawan ko or kung ano pa po yung mga kailangan before ako mag-proceed sa mismong blood donation po. Ngayon naman po, nung sa screening naman po, syempre kabado na kasi sa pamilya din namin mataas ang BP. Pero buti na lang talaga nag-normal siya ngayon at nakapag-donate naman po. Oo naman. Nasabihan na din ako ng Red Cross na every 3 months kung gusto ko maging regular donor. Ayun, every 3 months daw po ako pwede mag-donate. So, asahan nyo, baka bumalik na rin po ako ulit. Nagbibigay rin po pala ako ng salamat sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, sa Bombo Radio Philippines, Philippine Red Cross at saka ang Clean Bank.